dalawang kaalyado pa na tila yata ay nilaglag na si BBM, no? Na alam natin na kamakailan lang umusbong ang balita dito sa pagpapadala kay Senator Bato de la Rosa na sa dahig, no? Na pilit nilang pinapapunta at pilit nilang pinapahuli si Bato tulad ng ginawa kay Pangulong Duterte, no? Dito todo takip sila ng umpisa, no? Kasi hindi pwede malaman Hindi pwede malaman ng sambayan ng Pilipino. Yung pagpapahuli dapat balanse lang, no? Para isipin ng taong bayan na talaga nagkasala sa Tatay Digong sa dahig, no? Hindi dito sa bansa natin. Ngayon, unti-unti nang lumalabas ang katotohanan dahil din sa mga kaalyado niya. 'Di ba si Auntie Claire talagang nadulas at nasabi na tungkol dito sa pagpapadala. Yes, there is, sabi. Ibig sabihin talagang siya mismo at kinukumpirma niya na kabaliktaran sa sinabi ng Pangulo, na sabi ng Pangulo, ayaw nila sa dahig. Ayaw nila sa ICC, ni any shape of form, etc. ganyan. No, pero ngayon, binabawi na nila. No? Hayagan na nila sinasabi sa taong bayan. No? Paninindigan na nila. So, ibig sabihin, mas talo mababa rating nila. Ngayon, eto naman, si Ombudsman, talagang tinukoy kung sino ang nasa likod ng 4 na maris. Pero teka muna, huwag kayong papalansi, no? Baka kasi isipin lang nila na sige, ayaw nyo isipin ng taong bayan nag-away-away tayo. Para kasi para bandang huli sabihin nila ginawa naman lahat namin ng paraan na para si Martin kasuhan pero wala kami makitang ebidensya. Baka ganyan bandang huli papalitaw na wala silang kasalanan, no? Yan ang mahirap. Tandaan nyo, ulitin ko, 1 trilyon na nawala. Ang chairman ng appropriation ng kumantak, at ang chairman ng appropriation nagipit ang pamilya. At ako naniniwala kapag ang isang pamilya nagipit, nagsasabi ng katotohanan. Kahit si Rizal, aaminin niya siya ang pumatay pag ang pamilya niya naipit na. Tatandaan niyo yan. No? Dito mo talaga makikita ang katotohanan na talaga lahat sila ay nagbabaliktaran, yung iba naman nagtatanggihan, nagtatakipan, yung iba naman ayaw na mag-blood control issue na investigation. Diyan mo makikita na may katotohanan talaga ang lahat ng napag-uusapan sa simula pa lang. Kaya si Senator Dante Marcoleta, tama yung ginawa niya sa simula na ayaw niya tantanan, ayaw niya tigilan ang pag-iimbestiga dito sa nangyaring nakawan, no? At talagang kita nyo naman kung paano sa simula pa lang si Senator Marcoleta ay gusto ng palitan at ayaw nila maupo si Cayetano nakaraan dahil sa alam nila ang Blue Ribbon ay mabubuksan, no? Eto na po, paingan po natin dito po talaga na pagpatuloy natin muna yung kay Baligod. No, pakinggan muna natin to. Apektuhan na ang kaso ni dating Speaker Martin Romualdez. Kasi sila yung testigo niyan. Ay ako sa tingin ko, may malaking epekto yan, Narson. Ganun ba? May epekto yan. Uh-huh. Magiging epekto niyan? Ano sabi ba ng Ombudsman? Iatas na nila kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya patong na kaso. Eto ang sabi At ngayon. mismo nga Pangulo, mismo ang Pangulo nagsabi. Tsaka mapapahiya sila, di ba? Pagka hindi nila tinuloy. Yun na nga. Eto ang sabi ni Ombudsman Crispin Rimulya. Ayan, iyari na siya. Alam mong sabi ni Ombudsman Tungkol ito kay tungkol dito sa pag-atras ng apat? Meron ba tayo? Ang Ano sabi niya, ang sabi ni Ombudsman, tuloy ang kaso. Yan. Ayan, tuloy ang kaso. Kasi huwag kayo papalin lang. Baka sinabi kasi ni Ombudsman na ginawa naman lahat namin ng kabakakaya namin. Kaso talaga walang mangyayari. Walang ebidensya makikita. Kalokohan. Ano yung narinig namin kay Saldi? Ano yung nakita namin video sa langalarawan? Kalokohan? Kalokohan yung ginagawa nyo dyan. Kanino? Sa apat? Yung apat ang kaso. Kasi sila ngayon ang tagtag ng kaso Oo nga. Diba? Ang sabi ng Ombudsman, noon pa naman namin nakita na hindi magandang yung papalit-palit ng testimonya yung mga yan Oo. Bilang isang abogado, kapag kasabi ko nga, yung una-unang salaysay mo, binago mo. Oo. Binago mo, ngayon may recantation ka pa. Ang bigat niya. Doon pala sa recantation, ang sinasabi nila, pati yung Ombudsman, pinilit silang gumawa ng bagong salaysay na ganon? ituturo si Romualdez. Yung dating ombudsman pa yung... Ito ngayon, di ba? Kinuha silang 8. Oo.
yun daw prosecutor, tinatakot sila at sabi, itong gagawin nyo. Naku. Ang sabi ng ombudsman, paano tatakutin ng mga investigador, ang mga dating sundalo? Oo. Mga batikang Marines yan. Sila ba kahit Alam mo, ang matapang sa sundalo, yung kanilang pisikal. Kahit mapapamatay sila sa bayan, matapang sila. Pero kung sila ay dinadaya na, hindi na sila matapang. Parang ganito, sa gera ba, may sumugod na mag-isa? Hindi kayo sumagot. Walang sumugod na mag-isa. Hindi matapang yon. Ang tawag doon katangahan, kaingotan. Ba't ka susugod na mag-isa, kaya mo ba yun? Kahit anong tapang mo, talo ka doon. Di ba? Ibig sabihin, kahit anong tapang na sundalo, hindi na susukat ang tapang na sundalo sa katangahan. Di ba? Ang mga 18 Marines na yan, wala silang kalaban-laban. Ha? Sa nangyayari sa kanila. Kaya hindi, kahit anong tapang nila, wala silang magawa. Ha? Maaaring bumalitad sila dahil para sa pamilya nila, sa kaligtasan nila. Kasi ang kalaban, hindi umaharap ng ang sabayan, madaya. Kita nyo? Kaya hindi duwag yan. Maiintindihan mo yung 4 na Marines eh. Huwag niyong ibas yan. Maiintindihan nyo ba't bumalitad yan eh. At dati yung araw, babawiin din nila yan. Sabihin nila, tinakot sila. At totoo yung pahayag nila. Hindi porket ang isang tao, bawi, laban, bawi ang sinasabi, hindi mo na paniniwalaan. Ang maging matalino ka lang, may mga angle na dapat mong paniwalaan. Tatandaan nyo yan. namin takutin? Yun ang sabi ni ombudsman. At eto pa, hindi lang naman sila ang testigong gagamitin. Okay. At meron pang mga dokumento at matitibay na ebidensya laban sa dating speaker. Kaya hindi babagsak ang kasong ito. So, hindi mawala ng saysay. Hindi, diretso pa rin. Ayun. May hawak daw sila na hiwalay at matitibay na dokumento, independent evidence. Ayun. Oy, harinawa. Naniniwala ka naman. Hindi, sinabi niya. Alam mo. Pero teka muna, bago natin makalimutan, ito sabi ni Baligod. Ayan ha. Attorney Baligod may hawak na ebidensyang magpapatunay na panunuhol. Ayan So, totoo to, may hawak na ebidensya. May papakita namin ang mga text message throughout, pati voice recording, conversation, kumpleto yan. Umabot sa una 5 million ang offer, naging 8 million, naging 10 million, hanggang umabot sa mga 25 million. Yung iba nagtawanan. Alam mo, pag pitatawanan mo yung ganitong sitwasyon, ha? Wala kang kaulirat, kamangmangan. Bakit? Una-una, napakadaling kumuha ng ebidensya sa panahon ngayon. Lalo na kung ang transaction through phone. Madidetect yan. Alam ba, pag-uusap siya sa telepono, ni-record. Sasabihin sa'yo, ay, AI yan. Kasi nare-record ang AI, nagagawa ng AI yan eh. Pero hindi. Bakit hindi pumunta ang otoridad doon sa telecom company? Na lahat ng pag-uusap, nare-record yan. Sa Globeman o Smart, alam ko nare-record yan. Hindi puntahan ng otoridad, tignan ko may pag-uusap na ganon. Especially, alam ko, hinihiling yan eh. Pwede. Pero mabigat-bigat na yung ganon, kahilingan, no? Doon na lang sa mga text messages na talagang yung SIM card na ginamit. Sige ya, hindi kasi mapipeki yan eh. Hindi mapipeki yan, lalo pag registered yung SIM card. Yun ang aganda niya sa registered SIM card na yan. No? Pero di natin alam kung gaano ka-accurate. Pero may ebidensya si Baligod na talagang common sense na lang. Wag na kayo binabaltot, talaga pilit na binabaltot lahat eh. Walang plano magsinungaling si Baligod. Tatandaan yan. Hindi para magsinungaling yan. Ano mapupulot na mapapala niya para sinungaling yan? Sige nga ho. Di ho ba? Tuloy natin yung kanina. Pag sinabi ko, hindi ako naniniwala eh. Hindi. Diba? Siyempre, yan ang balita natin. Alam mo tayo, factual lang tayo eh. Hintayin natin, di ba? Yun. Kung mga gaano katagal mahinog ang kaso. Kasi yung kay Senador Senador Villanueva, hinog na yan. Ngayon ata, overripe na eh. Nangalingasaw na yata, hindi na natuloy. Kaya ito, hihintayin po natin, mga kababayan. Kung ano magiging development. Dahil ito namang si dating Senador Trillanes, Yan. alam mo kung ano naman ang kanyang ginawa. Ano naman, mayroon ba siyang susog dyan sa pangyayari yan? Ang sabi niya, dahil... Kasi pinaratangan din siya ng mga marista yan, di ba? Dahil sa yung apat, ay binawi na yung kanilang mga testimonya.
ipinaatras na rin niya ang mga kasong isinampa dito sa 4 na ito. Akala ko matras na rin siya, yung pala, yung yung kinakaso. Oo. Yung kinakaso niya sa mga sundalo. Yes. Cyber libel din ata Yes. yun, di ba? Perjury. At saka perjury, tama ka. Pero yung 4 lang, ha? Yung 4 lang. Kasi sila pa... Karapatan ni ano yan, ni Trillanes yan ay urong niya. Kung nasa sa kanya, inuuro niya o hindi. Yeah. Pero yung overall na kasuhan, natataka ka si Joel, hindi na kinasuhan. tangang bumawi. Mm-mm. Yung iba pa natitira, laban pa. Yes. Ang sabi ni dating Senador Trillanes, naintindihan ko sila eh. Kasi ako naman ay dating sundalo. O tama. Kaya ako'y nakikiramay sa 4. Mm. At umaasa ako na yung 14 na iba pa ay ganyan na rin ang gagawin. Mm-mm. Pero ano ko sa men umatras. Teka muna. Kung ang umatras yung ibang 4 na Marines, huwag mo na yayain yung ibang na umatras pa. Kasi una, hindi ka naman sigurado kung talagang hindi totoo siya sabi o totoo siya sabi ng mga yun eh. Di ba? Wala ka nang pakialam doon. Na sana umatras kayo. Bakit? Una-una tao ni Saldi yan eh. Sabi natin, peke yung mga sinasabi nilang iba, pero iba dyan totoo. Pero hindi ko ba sasabi ko totoo yun? Kailangan ng investigasyon. Wala ka nangyaring investigasyon eh. Ni patawag nga 18 months, wala, di ba? Sa Blue Ribbon, di ba, ayaw, kinakatakutan nila. Kasi mapapaya sila, mahayag lahat sila eh. May ebidensya ipapakita, may pe-present eh. Kaya huwag natin sabihin na sana yung iba pa bumaliktad. Huwag ganon. Dahil una tao ni Saldi yan, hindi naman tao ni Mike yan. Ang lahat yung 18 na yan, hindi pa rin matatakpan. Ibig nyo pala sabihin, yung paghakot-hakot ng nasa picture, nasa video, may hakot na nangyayari. Ibig sabihin, sino yung mga naghakot na yun? Ibig sabihin, wala naghakot? Ano yan? Kaya ni Saldi mag-isa yung isang maleta? Siguro kaya isang maletang ni Saldi ko. 1, 2, sa isang araw, 10. Kaya niya. Mapapagod siya dun. Saka hindi niya gagawin yung boss siya eh. Ikaw ba naman, boss, gagawin mo, tagabuhat ka? Ikaw na nga appropriation, tagabuhat ka pa? Yung issue ng flood control. Hindi. Hindi mawawala po yan. Nandyan na yun. At dapat hanggang ngayon eh, meron talagang managot ukol sa bagay na yan. Mm-mm. Lalo na nga po sa nangyayari ngayon, yung baha ng baha. Oo. Naghuhumiyaw yung flood control nurse. Yes. Diba? Mm-mm. Lahat pa, sabi pa natin, lahat pa ng tumistigo dyan ay umatras na at bumawi na ng kanilang salaysay. Mukhang sa pangyayari ngayon, ito, katalagahan na tumano, naghuhumiyaw. Mm-mm. Diba? Paano magkatalikuran yan? Totoo. Diba? Mm-mm. Yun lang mamaya, ipakikita natin ang mga picture sa Kalumpit. Ang dami nagpadala ng picture sa atin. Nako po. Binabahan na naman yung Kalumpit. Di ba? Yan ang ground zero ng, Matindi dyan. ng flood control. Yung Ghost Project. Ayan. Sige, maaga pa naman. Alangan yung oras. Ito, tingnan natin tong kabila. Ito naman, i-play natin to. Ito kay Martin naman to, kay Martin. Sa likod naman, ng pag-recant o pagbawi ng 4 sa 18 dating Marines. Aba, alamin natin. Una po ng dating Speaker Martin Romualdez, nasa likod umano. Pakinggan nyo ulit, pakinggan nyo ulit. Si Martin daw ang nasa likod na umano'y ang pagbaliktad ng 4 na Marines. Kaya yan sasabi ko sa inyo mga kababayak. Si Boy yung nagsabi niyan. Ombudsman ang nagsabi niyan. Then sasabi ko sa inyo na kung si Auntie Claire, nadulas siya, nasabi niya, ang patuloy pa rin pagpapahuli kay Bato, parang lumalabas si BBM. Ito naman si Boying, kabila naman banda, kinakalaban niya ang pinsan ni, ang kawawa dito, ang nalilito dito ngayon, ang mga vlogger ng BBM. Hindi nila alam kung sino kakampihan nila. At yung dilawan ngayon, napapaisip na, ano ba, mananahimik pa ba tayo o susugod na tayo? Diba? Kasi pag sumugod tayo, ang lahat ng tao, ng mga taong bayan, yung mga neutral, kasi may mga neutral na po na BBM. Tandaan nyo yan, hindi naman siya loyalista, no? May mga neutral din na Lenny. May mga neutral din na DDS. Pero hindi sila DDS. Ibig sabihin ng neutral, anytime ayaw nila Kasi pag sinabing DDS sila kahit anong mangyari. BBM sila kahit anong mangyari. Yung mga neutral, anytime pwede silang ayaw namin kay BBM, dito na kami kay Duterte. Yun yung mga neutral na tinatawag. Ang dami niya, milyon-milyon din yan. Ayaw nila mapaniwala yung mga neutral na pumunta sa mga Duterte, yung mga pinklawan. Kaya nananahimik sila. Kaya ang gagawin nila ngayon, nalilito na sila ngayon. Hindi nila alam kung sino papanigan nila.
Kasi alam nila unti-unti na nagsasalita yung mga si Boying, nalilito ng mga vlogger kay Boying ngayon. Kung kalaban ba talaga si Boying, kaalyado ba si Boying, o neutral ba si Boying, o talagang si Boying makatarungan lang ang ginagawa kasi abogado si Boying, alam niya yung mga ginagawa niya, no? Pero may bendalo nga lang konti. Rekanto pagbawi ng 4 sa 18 dating Marines. Aba, alamin natin ang report mula kay TJ Mendoza. TJ? Jen Nelson, posibleng ang kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez umano ang nasa likod ng pagbawi ng testimonya ng 4 sa 18 nagpakilala Tingnan mo. Siya nasa likod. ng dating security aide ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Suspect siya yan ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla matapos Tingnan mo. Diyan na. Tignan niyo yung mga vlogger ngayon, litong-lito na. Inaaway naman nila si Boying ngayon. Ano lahat? Lahat inaaway nyo na. Inaaway na lahat nila. Si John Vic nakara, inaaway nila. Gusto ipalit si Terlianes daw. Tapos gustong, lahat nila inaaway. Wala na kayong kakampi? Si BBM nila kakampi nyo? Hindi ba nakakalata? Kayo naman, Kayo na lang magkakampi? mapaulat na nag-recant na umano ang 4. Ang pag-recant ng 4 ay dapat sa korte sinusukat ayon sa ombudsman. Yes. Dahil sa pagtalikod ng 4 sa una nilang mga naging pahayag, posible silang maharap sa mga reklamo ayon sa ombudsman. Yan ay dahil sa pagko-cover up o pagtatakip kumando at bilang accessories ni dating Speaker Martin Romualdez. Sa payag naman na inalabas ng kampo ni Speaker Martin Romualdez ay sinabi nila na ang mga recantations na dating mga pakilalang Marines ay na nag-aapos sa laban sa dating speaker ay nagpapatotoo lamang na mali ang mga akusa laban sa dating speaker. Hindi daw ganito ang patas na paghahanap ng katotohanan. Jen Nelson. So itutuloy ba nila ang kaso? TJ? Jen, itutuloy pa rin ng Office of the Ombudsman ng kaso. Yan nakakatakot. Malay natin baka scripted. Pwede na sabihin ni Ombudsman, ginawa namin lahat ng makakaya namin. Talaga wala kami makita kay kay Martin Romualdez ng kaso pwedeng ganyan. Yan ang mangyari. Yan ang possible na pwede mangyari. Pero ang malaga, nasabi na niya sa taong bayan na talagang si Martin, ang maaari suspecha niyang utak sa pag-urong ng Marines na yan. At yan, yung sinasabi ni Boy na yan, kukonekta yan sa sinasabi ni Baligod. Di ba pinakita ko sa kanya kanina, may ebidensya si Baligod na sinuhula ng 8 million at alam niya kung sino yan. Ba't di sinasabi ni Baligod? Hindi sasabihin mo na yan, sorpresa yan. Kasi mapaghahandaan pag sinabi. So sorpresa yan dun sa mga ombudsman na lang o sa korte o kung saan man yan, otoridad. Sasabihin ni Baligod yan kung sino nagpapa 8 million yan, kung sino nagpuutos dyan. Babaliktad talaga yan kasi malaking halaga ang tinatago nilang maleta. Katandaan niyo yan. Ulitin ko hindi nawawala 100 million lang. 1 trilyon ang nawala. Ang nasosoli pa lang, kakarampot pa lang ang nasosoli. 800 million pa lang. Tandaan nyo. 1%, almost 1% pa lang nasosoli. Kumpara sa 100%. So dahil ang recantation daw ng ginawa ng 4 sa 18 na mga dating security aid ay sa korte na ipapaubayan ng Office of the Ombudsman. Ayan. Sige. Sige. Di ba di tama pala si Senator Dante Marcoleta? Di ba tama? Ano mga nangyayari ngayon? Matagal nang pinagpaunang sabihin ni Senator Dante Marcoleta yan. Yan mga ganyan na yan. Mga ganyang issue na to. Ayaw nyo maniwala. Ayan. Kinulong-kulong nyo. Ayun. Nagkakagulo ng mga mundo ng vlogger na BBM. Hindi alam kung sino kakampiyan. Kung si Martin ba o si BBM. Sige, Boying. Tuloy mo lang, Boying. Kung talagang sa taong bayan ka, sana maging patas ka. Huwag ka maging papit. Huwag ka maging papit. Hapon, Jen, Oo. nabanggit ni Yusek Claire Castro na may standing order mula sa Ipapaalala ulit sa atin para makakonek tayo ng konteksto. Pangulo. Yes. Diba? Malinaw na malinaw. Na arestuhin si Si Senador Bato de la Rosa. Ano bang latest? Meron ba? Muna natin, ipaparinig natin para magkaroon tayo ng proper context. Sige. Okay. Yung eksaktong tanungan, Tanong at saka sagot. ni para Auntie Claire. bago natin ituloy ay kasi pinahanap ko baka naman talaga may arrest order Oo. ang Pangulo. Kaya tingnan muna natin. Kasi Sige. yan ang nabanggit doon ng Yusek Oo. Sige nga po. Pakinggan nga po natin.
Is there a standing order from the president to have Senator Bato arrested? Yes. Still, there is. Yes. Yeah, di ba? Diyan sa mga sasabi ng iba, parang nilalaglag nila si BBM daan-daan. Alam mo, hindi naman robot si Auntie Claire eh. Naniniwala kami. Ginagawa lang niya yung trabaho niya dahil alam niya, pag kinalaban niya si BBM, pero may puso din yan, tao din yan. Nagugutom din yan tulad natin, nakakaramdam ng damdamin yan. Parehas lang yan kung naramdaman natin pang araw-araw, giniginaw tayo, nilalamig tayo, parehas lang yung naramdaman ni Auntie Claire sa atin. Kaya yan, hindi natin alam kung sinasadya niya yan or unti-unti nila nilalaglag si BBM para pagdating ng 2028, switch sila sa Pinklawan. Tapos, yung mga loyalista, mawawalan ng gana, pupunta sa kanila. Lahat. Diba? Ganyan ang takbuhan yan. Still, there is. Sabi sabihin, pag standing order ay Namamalagi yung Utos. utos. ang sagot niya, yes, so meron, Oo. still, nanatili, Oo. Meron. meron. There is. Oo. Ibig sabihin, mula nang iniutos ito ng Pangulo, ay continuing, no? Oo. Na merong pag-aresto. Oo. Sabi ko, ihanapin nyo nga kung baka naman hindi natin napakinggan ng mga uli. Na may ganito talaga statement na Pangulo Sabi, na. balik natin mga ibang araw, ibang buwan, mga gano'n. Oo, kung meron. Kasi ako wala akong matandaan, ha? Kaya nga nung tinatanong mo kami kahapon, hindi ko in-expect Hindi, na meron palang standing warrant, Oo. as standing order. Hindi, sinerch namin, Oh. order to arrest Senador Bato Oo. by President. Gano'n. Oo. May lumitaw dyan. Oh, talaga? Oh. Ano sabi? Tingnan natin. Kasi ito lumitaw eh. Oo. Pakinggan ho natin ang Pangulong Bongbong Marcos. At isa pa, O, ito, pakinggan nyo ha. Siya may sabi nito. nais kong maibida sa inyong lahat. Wala pong instruction kahit na kanino. O, na kahit kanino. Ibig sabihin, kasama NBI doon, kasama PNP doon, kasama DILG doon, lahat kasama doon. Hulihin si Senator Bato. O, ba't tinuhuli si Bato kung wala pa instruction? Alam mo, harap-harapan tayo pa sinungalingan eh, no? Tanong dito, ba't tinuhuli si Bato? Ba't di mo pigilan? Ibig mo pala sabihin, sa administrasyon mo, may nanguhuli ng isang kalahi natin na hindi mo alam? Aba, alarma yan. Pigilan mo, may isang ahensya ng mga gobyerno nang uhuli sa kalahi natin. So, wala po pala kayo alam. Mali ba nila kung sisinungaling kayo? At talaga naman alam namin na sisinungaling kayo. Kasi nakikita namin si Bato inuhuli. Ano ho ba talaga? At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Wala daw NBI doon. Sino nagputukan doon? Grabe, no? Sinungaling, isa pang pagtatakpan ng isang kasinungalingan pa, no? Talagang grabe, no? Anong petsa yan? May Harap-harapan na, parang sinabi, bigyan kita ng ulam ha, binigyan ka, di ba? Adobo. Tapos sasabihin mo, longganisa yon. Hindi adobo yan, longganisa yan. Ngayon maulan eh, masarap ngayon sopas eh. Sasabihin mo ba sa mga anak mo, eto, kain kayo, champurado. Hindi ano yan, sopas yan, hindi, champurado yan. Parang ganun eh. 13, Oo. 2026. Kitang-kita na kung ano katotohanan, tiyatanggi pa. Ito yung nagkakagulo sa Senado, Jen. Na, Yung biglang lumitaw si Senador Bato de la At isa Rosa. pa, ay nais kong Sige. Dahil aarestuhin nga eh, di ba? Oo. Kaya nga nagkaputukan eh. Sabi ng Pangulo, nilinaw niya, teka muna, wala pong, sabi niya? Walang Instruction instruction. na hulihin Senador Bato. Kahit kanino, di ba? Parang ganun eh, no? Oo. Ibig sabihin, any instruction to arrest Bato, wala pong instruction kahit kanino na hulihin si Senador Bato. Kaya nga raw pinaalis niya mga tauhan ng NBI kasi parang ang dating doon huhulihin sila Senador De La Rosa kaya nandun ang mga tauhan ng NBI, di ba? Kaya nagtataka ako,
Kailan iniutos ng Pangulo na arestuhin si Senador Bato? Okay lang. Di ba? Yun lang yun. Huwag na tayo usapan sa Pangulo sa Duterte. Kay Bato na lang tayo. Ibig nyo pala sabihin, kumikilos ang ahensya ng gobyerno ngayon, may nag-uutos. Hindi pwedeng kumilos ang isang ahensya na wala nag-utos. Tatandaan nyo yan. Oo. At teka lang ha, doon kasi pinapanood ko yan kasi inilabas pala natin yung bahagi na yan kahapon. Ang dami nagko-comment, akala daw nila splice video daw yun. Alin? Yung tinatanong si Auntie Claire, ang una, hindi po sa atin yung video na yun ha. Parang Oo. akala daw nila splice video na tinatanong si Auntie Claire tapos sinabi, yes, there is. Oo. Galing sa Malacanang yan. Yun na hindi po sa amin galing yung video na yun. Yes, ang daming Pilipino ngayon nagsasabi na yung splice video, naniniwala sa splice video katulad ng kay Pinky. Di ba? Na in-splice video niya si Marcoleta, ang dami naniniwala kasi hindi sila nanonood ng balita. Ang pinapanood nila, yung mga vlogger na papabor lang sa kanila. Hindi ganon. Manood kayo ng balita, mapagkakatiwalaan pa naman yung mga yan eh. Para alam nyo kung saan kayo lulugar. Alam nyo kung sino bumaliktad, alam nyo kung sino sasabi ng katotohanan, at alam nyo kung ano yung pasimula. Intindihan nyo? Hindi po yan splice video. Aha. Nililinaw natin kasi parang lumalabas akala ata ng mga manonood sa atin kasi doon sa comment splice video daw tayo daw may kagagawa ng hindi po, factual video po yung ipinakikita po namin sa inyo. Ay, ulitin natin para makita nyo kung splice. At saka wala tayong masamang ibig sabihin nito sa Pangulong Bongbong. Nililinaw nga natin. Nililinaw nga po namin Kasi bakit sinabi ni Yusek yun? Oo. Sige nga po. Oo. Pagsunurin natin. Oo. Para maganda. Yeah. Okay. Yun muna si Auntie Claire. Ito, inulit lang nila para malinaw sa sambayan ng Pilipino. Para klarong-klaro. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested? Yes. Still, O, tingnan mo, wala naman edit diyan, wala naman space diyan there is. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. So, malinaw, napakalinaw. Hindi niya utos. Ibig sabihin, ayaw niya. Pag hindi niya inutos, ibig sabihin, ayaw niya. Tama? Marinaw po yan, mga kababayan. So, yung hong kay Auntie Claire kahapon. Ito namang pinalabas natin kay Pangulong Bongbong ay May 13, 2026. Yung nagbarilan sa Senado. Kaya, ang pinagtatakan nga natin, kaya kahapon, di ba, nung tinatanong mo kami ni Kuya Benny, wala akong matandaan na standing order na Pangulong Bongbong na aresto yung Senador Bato de la Rosa. Walang ganon. Kaya nga again, nililinaw po natin, pero mula pa kahapon hanggang ngayon, mayroon bang paglilinaw na pahayag ang Malacanang ukol sa bagay na ito? Wala naman lumalabas na paglilinaw. Ganon? Oo. Wala din, kasi ito, hindi lang kami nagbabalita nito, makakala nila, Nelson, tayo lang nagbabalita nito. Ito po'y balita sa lahat. Kahit po sa print media, online media, ay balita po itong anggulo na ito. Ayan, sana po ay malinaw yung bagay na yan. Kasi baka ang lumalabas kasi, Nelson, akala nila, tayo lang ang naglabas ng anggulo na yon. Hindi po. Hindi, puro headline nga. Headlines po ng lahat ng balita. So, ano ngayon ang magiging resulta nito, Nelson? Sa pangyayaring ito na sinabi nga ni Auntie Claire na meron palang standing order ang Pangulong Bongbong na aresto si Senador Bato de la Rosa. Ibig sabihin, number one, hindi totoo na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Yes, totoo yan. Di ba? Hindi totoo. Dapat sinabi mo, tayo makipagtulungan sa ICC para tapos sa mga Pilipino, hindi mo niloloko. Kasi niloloko mo mga Pilipino eh. Kaya doon nasasaktan ng mga Pilipino eh.
Sabihin mo, may kaso si Pangulong Duterte dadalhin sa ICC if inuutos ko. At least tanggap ng Pilipino, ang masama no, mas masakit no, dinala mo na, hindi mo pa inaamin. Di mo ba? Para sa isang magulang, huli ka na, hindi mo pa inaamin yung kasalanan mo. Di mo ba? Pero may isang magulang, pag inamin yung kasalanan ng isang anak, napapatawad na eh. Sige, okay na. Inamin mo na eh. Di ba? Tindi na itong mamang ito eh, no? Okay. Kasi may nauna rin sabi ang Pangulo na Oho. hindi tayo makikipagtulungan sa anumang paraan sa ICC. Oo. And sinabi niya, may utos na arestuhin si Senador Bato. Mm-mm. Kanino ba galing ang arrest warrant? Sa ICC. And then pagka inaresto mo si Bato, kanino ka nakipagtulungan? Eh di sa ICC. Kasi kung may arrest warrant ang ICC, sabi mo, at hindi ka nakikipagtulungan sa ICC, tapos sabihin mo sa ICC, magpadala kayo ng aresto dito. Bakit kami? Hindi nga namin kayo tutulungan. Hindi ba dapat ganun? Dapat. Ang problema, wala namang pulis ang ICC. Ayun nga. Kundi nakikipag-coordinate lang sila. Oo. Actually, ginagamit nila Interpol. Kaya, pagka ginamit mo ang ahensya na ng gobyerno para arestuhin si Senador Bato, ibig sabihin, gobyerno nang tumutulong. Yo, tutulong gobyerno. Biruin mo, pasahod namin ng gobyerno. Tapos, ipapagkakangulo nyo ang isang lahi. Kayo naman. Senador pa? Ayun ang Di ba? magiging suma total nun. Oo. Kahit ano pang ikot ang gawin niya, Nelson, ganun talaga ang mangyayari doon. So, dito nakikita natin na alin nga ba ang totoo? Yung bang sinabi na hindi tayo makikipag-cooperate sa ICC sa anumang paraan? Oho. O yung walang order na arestuhin si Bato kahit kaninong wala kaming order? O yung sinabi ni Yusek na mayroong order, arestuhin si Bato? Kaya na, dapat siguro liwanagin ito ng Malacanang. At mismo ang Pangulong Bongbong, kung ano bang talagang standing order. Kasi may, di ba, ngayon ay may ongoing manhunt. Sabi nga ng DILG Secretary, di ba? Yes. May ongoing manhunt ang pulis at NBI kay Senador Bato. Muntik na, akala nga nahuli na eh. Oo. Di ba, kumalat nga ng isang araw eh. Ito ang tanong. Oh. Sino ang nag-utos sa kanila? Nag-order na arestuhin si Senador Bato? O sino nag-utos? Sino nag-utos? Si Auntie Claire, siguro. Kung wala naman palang utos. Oo. Oo nga, no? Mapapaisip talaga tayo. Baka si Auntie Claire. Malamang. Or eto, Jen. Sino ang tinutukoy ni Yusek Claire na president? O sino? Bakit tatanggihan naman niya yan? Ha? Bakit tatanggihan naman? Tingnan mo, gagawa ng paraan mo. Tama, susunod na press ko niya, gagawa ng paraan para pasinungalingan yung una niya sinabi. Tingnan mo. Tingnan mo ha. Kasi si Pangulong Bongbong, hindi siya nag-utos, di ba? Oo. So, meron siyang itinutukoy na ibang presidente. Wala akong kinikilalang ibang presidente ng Pilipinas, kundi ang Pangulong. Baka si Yusek Claire may iba. Kasi magkaiba sila ng sinasabi. Hindi. Yan yung sinasabi unti-unti ng... Ito duda ng iba. Duda ng iba to. Na yan si Auntie Claire, hudas na yan sa BBM. Si BBM di mabibitawan niya kasi nga taga-absorb ng galit ng taong bayan kay BBM si Auntie Claire. Imbis na magalit kay BBM, kay Auntie Claire magalit. Hindi nila alam, sobrang galit, tumatagos na kay BBM. Tumatrampol na yung galit ng tao kay BBM. Sa sobrang galit, sa sobrang tindi ng pinapakawalan lagi ng bibig ni Auntie Claire. No, ngayon, hindi niya mapakawalan niya si Auntie Claire. Walang papalit. Sino papalit yan? Wala. Diba? Wala sino may gusto siguro. At mahirap talaga trabaho ng spokesperson. Napakahirap niyan. Parang talagang lahat updated ka dyan. No, oras-oras naka-monitor ka dyan. No? Pangalawa, unti-unti niya nasisiraan si BBM na hindi alam siguro ni BBM. Diba? Ganyan lang yan, laban niya, laro niya. Politika yan. Oo. Pero tsakin, tsore lang lahat yun. Tsore lang. Hindi ko masagot, Nelson. Nahihirapan ako. Pero again sa ating mga kabayan, factual lang po itong usapan natin ha. Yes. Ang atin po nilalatag. Huwag ko kayong magagalit sa amin. Doon sa atin mga taga-subaybay. Yan po yung press con kahapon sa Malacanang at nabanggit po talaga yan ng ating tagapagsalita
Yes. Si Undersecretary Claire Castro. Mhm. Yes. Ayan. Siguro, tingnan natin kung merong, pero ang sabi nga, binibigyan ko din na mula kahapon hanggang ngayon, wala pong paglilinaw kung sa bagay na yan. Mhm. Siguro, iniisip nila, malinaw naman. At saka Ang ganun, mensahe. tsaka kung may order dyan, madalas yan, written order yan. Di ba? Baka dito kasi parang verbal order. O kaya nga. Paano naging Pero kung standing order, tama ka, pwede dapat written yan. order. Oo. Dahil ganun ba? Wala. Kasi pag nagpalabas ka, di parang warrant of arrest yun. Pag nagpalabas ka ng written order. Oo. Oh. Ano magiging batayan mo kung magpapalabas ka ng written order? ICC warrant. Pinakamabuti. Oo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo, na nakikinig dapat kayo ng balita lagi. Alam nyo, at sa tuloy na balita, ang kagaya ng Net25, no? Pero hintayin natin, siyempre, dito lumalabas talaga na si Senator Marcoleta, wala lang duda na kaya nila pinakulong. Dahil alam nila Marcoleta ang totoo. At ilalabas yan, no? At hindi mailabas dahil niya pinakulong si Senator Marcoleta, hinahadlangan nila, no? Isang content na makabuluhan at punong-puno ng karunungan at kaalaman na talakayan at komentaryo. Ingat lagi, paalam po sa inyong lahat.